Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ngayong Semana Santa. Umasa sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. At ayon po dito sa mga gawa, Kabanata 17, talatang 30 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Mahabang panahon na di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon inuutos niya sa tao sa lahat ng dako na magsisit taligdan ng kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito ay buong katarungan niya ang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinutunay niya ito sa lahat ng tao ng buhay niyang muli, ang taong iyon. Tuloy po natin. 1 Tesalonica, Kabanata 5, talatang 7. Ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalo niya kahalayan, mahalin na simbuyo ng damdamin. Masamang nasa, pag-imbot ng sapuri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil sa bagay na ito ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Patuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at salitang paray, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 36. Ito po ang mensahe. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalimas sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 12, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono at nagtalumpati. At sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon di sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat inangkin niya karangalang nauukol sa Diyos. Siya inuod hanggang sa mamatay. Ngayon po ay pasalamatan po natin ang ating, ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at banal na Espiritu Santo. At maging po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na pagbalik loob sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ngayong Semana Santa. Umasa sa ligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Yan. Ngayon po ay naisipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa katauhan na tayo ay kanyang ipinag-uutos sa ating lahat na tayo ay magbalik loob sa Kanya at manampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, tinalagaan siya para tayo ay patawarin sa kanyang ating pagkakasala at iligtas tayo sa pamamagitan niya mula doon sa dyablo at patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo,
ay mananampalataya tayo sa Kanya, papailalim tayo sa Kanyang paghahari, susundin natin yung Kanyang inihayag sa mabuting balita para sa ating kaligtasan spiritual at pang-araw-araw na kabutihan. So yan, sa mabuting mga gawa. So yan, sa pamamagitan niyan, tayo ay pagkakalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng Panginoon Kristo tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. O yung makakaisa nga sa ganap na paghuhukom, sapagkat nagtakda ang Panginoon Diyos ng paghuhukom. So sinasabi niya, kailangan taligdan natin ng pagkakasala sapagkat nagtakda siya ng paghuhukom. At diyan sa paghuhukom na yan ay paparamin ang lahat. At diyan husgahan ng lahat kung sino yung makakita sa buhay na walang hanggan o kung sino yung parurusahan sa impyerno. So kaya yung makakisa sa buhay na walang hanggan sa proseso na nais ng banal na Panginoon Diyos, mananampalataya tayo kay Panginoon Kristo para patawarin tayo sa pagkakasala natin sa pamumuhay na ito, pagkakasala natin sa Panginoon Diyos. So ngayon sa pamamagitan niya, binibigyan niya tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at hindi maparusahan. So ngayon, kinakailangan mananampalataya tayo sa Kanya at magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos mula sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, papailalim tayo sa Kanya at magsisisi tayo sa ating pagkakasala. So ngayon, hindi ba sa nagsisi, hindi ba sa nanampalataya sa Panginoon Diyos, kinakailangan o mula Panginoon Kristo, kinakailangan susundin natin yung Kanyang iginabay sa atin mula sa Panginoon Diyos. Hindi ba sa tayo pinagbuklod, hindi ba sa tayo pinagkaisa doon sa simbahan sa paghahari ng Panginoon Kristo, kundi tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon Diyos doon sa inihayag niya. Sabi ng Panginoon Diyos, iwasan natin yung makapitan ng laman. Ay, ng mga simboyo ng dami, sama Diyos-Diyosa, mahalay, iba't ibang mga kasamaan, anong ba't bang uri ng mga kasamaan na magbubunsod sa atin sa kapahamakan or kamatayang spiritual o kaparusahan ng Panginoon Diyos. Iwasan natin yun. Mamuhay tayo maka-spiritual. Sa pamumuhay maka-spiritual, at pagpupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, may iwasan natin yung paggawa ng masama. So sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Diyos, mananampalataya tayo, susundin natin yung kalooban niya, yung aral ng Panginoon Diyos, inaaral ng Panginoon Kristo, maiwasan natin yung paggawa ng masama. So ngayon, dyan sa mga aral ay malalaman natin ang tama at mali. Ano ba yung dapat na kalooban ng Panginoon Diyos? Ano ba yung tama at mali? So ngayon, ano ba yung katotohanan? So ngayon, yung mabuting balita ay yung gagawin sa atin sa tama at mali kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, matuwid, banal nga, ika nga, maka-spiritual. Ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, kasali rin dyan. Ang pamumuhay banal, yung sumunod ka sa pamahalaan. Yan nila ikautusan ng Panginoon Diyos, tusunin natin yung pamahalaan. Hindi na tayo makasusunod doon. Magagabayan pa natin yun kung paano ito mamahala ng matuwid. Mula doon sa mga namamahala dyan or mula yung mga namamahala dyan ng mga maharing Kristyano o hindi, or yung mga pamahalaan na ginawa natin magagabayan para mamahala ito ng mabuti at matuwid sa gabay ng Panginoon Diyos, sa gabay ng Panginoon Kristo. So makakagabay pa tayo, hindi lang natin basta masusunod dyan. Kung tayo ay isa sa buhay ang mabuting balita, mananampalataya tayo kay Panginoon Kristo, magbabalik doon tayo sa Panginoon Diyos, tayo ay makikisa doon sa ating simbahan. Kagaya ng halimbawa dito nga sa ating halimbawa Kristyano Katoliko, bilang tayo nagkahayag bilang Kristyano Katoliko. So tayo ay nasa sa ilalim ng pag-aaral ng Panginoon mula sa Kristyano Katoliko, tayo yung mamumuhay sa mabuting balita at iiwasan natin yung paggawa ng mali. Mamumuhay tayo maka-spiritual bilang mga Kristyano Katoliko. Ano tayo mamumuhay? Magagabay natin yung pamahalaan at patuloy natin pagbubuklorin yung sangkatuan, papalaganapin natin yung mula sa pagpakikisa natin doon. Tayo ay patuloy na magpapalaganap ng pagliligtas ng sangkatauhan. Hindi lamang yung mga pare, yung mga successor, kundi tayo mga kaisa sa simbahan o nanampalataya na kay Panginoon Kristo. Tayo ay makisa sa kaloob sa atin mula sa ginagawa ng simbahan at kaloob sa atin kung paano natin makakapag-ambag tayo sa pagliligtas ng sangkatauhan. Pagpapalaganap ng mabuting balita, paano tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapalaganap ng pag-aaral ng Panginoon Kristo sa iba't iba nating kakayanan. Gawin natin yan, pakita sa simbahan. Ngayon,
makapagliligtas tayo, makakasama tayo sa pagliligtas ng sangkatao, lalo na lumalaganap na ang mga Kristiyano. So hindi lamang Kristiyano, Katoliko yan. So mamaya natin itakil yan. So ngayon ay kaya yung mga hindi pa nananampalataya, kayo ay walang pananampalataya, kayo magbalik loob sa Diyos, talikdan niyo yung inyong mga masasamang mga gawa, inyong unawain ng mabuting balita mula sa kagaya natin na nagpapahayag nito, at doon lalo na syempre doon sa simbahan, unawain nyo kung paano natin tutupdin yung mabuting balita para alam natin kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, at hindi tayo nagkakamali sa mamumuhay na ito. Dapat ayon lagi sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung tayo ay may nalabag doon sa mabuting balita o hindi tayo nakatupad, syempre sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbago. Ngayon, iwasan natin na mahok tayo doon sa pagkakamali. Kaya nga, kapag tayo ay nagkamali, ay nabubuli tayo sa kapahamakan. Kaya nagiging vulnerable tayo kapag tayo ay nagkakamali. Kahit tayo ay nasa sa loob na ng simbahan, kung tayo patuloy pa rin magkakamali, hindi natin nagsisisihin yung pagkakasala, nagiging vulnerable tayo in kapahamakan o kapariwaraan, o naglilito sa kamatayan, spiritual or practical. Ay iwasan natin yung pagkakamali. Kasi kapag hindi natin tinupad yung mabuting balita, syempre ay kung gagawa ka ng masama, syempre maraming magagalit sa'yo, lalo lalabag ka sa pamahalaan. So maaaring ka mapahamak. Doon pa lamang sa mabuting balita, kung tayo tutupad na, hindi ka mapapahamak. So ngayon, may kasakiban yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos para protektahan tayo laban doon sa masama. Iadya nga tayo doon sa masama. So ngayon, kung tayo nagkasala, syempre naging vulnerable ka. So yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos nag-detach sa iyo, kasi nga manggagawa ka, hindi ka nananatili sa Panginoon sa Kristo. So ngayon, dapat pagsisihan mo agad para hindi mo wala yung pagpoprotekta sa iyo ng Panginoon sa Kristo mula doon sa kapangyarihan, at syempre yung pagtupad mo ng mabuting balita. So dapat ganoon. Ngayon kung hindi mo na natutupad diyan, yung protection sa iyo ng Panginoon Diyos, nagiging vulnerable ka ron. So kaya napapahamak yung mga, kahit na tayo nasa sa loob ng church, kung tayo ay nagkakamali, lalo lalabag ka sa pamahalaan, so mapapahamak ka. Tutubid ka ngayon ng gobyerno. Ay nananampalataya ka o hindi, lalong-lalo na yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, syempre mas vulnerable ka, kapahamak ka, lalo na hindi mo alam yung mabuti, kung ano yung tama at mali. Syempre, kung nagagabayan ka ng mabuting balita, hindi ka nawawala doon sa wasto. Kung mabuti ka, bihira naman mapahamak yung mabuti. So, kaya napapahamak yung mabuti, binibiktima sila ng masama. Pero hindi naman pinababayaan nga ng Panginoon Diyos yung mabuti, mapahamak, kasi nga protektado ka ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos at ng mabuting balita. So ngayon, maaari ka masakripisyo kung mayroon malaking kapalit yung kagaya ng Panginoon sa Kristo. So kung tayo nananampalataya sa pagpapatuloy ng mabuting balita, hindi tayo basta mapapahamak, kundi tayo nagsasakripisyo kagaya ng Panginoon sa Kristo. So ganun yung sacrifice na maaaring mangyari sa atin kung sakasakali mayroon maaaring tayo ay halimbawa dumating sa punto na mayroon halimbawa tayo ay nagsasacrifice ng buhay for the sake of many. Masakripisyo lamang ang buhay natin kung may kagaya ng Panginoon sa Kristo. Pero hindi basta tayo masasakripisyo ang buhay o mapapahamak ang buhay natin kung natupad tayo ng mabuting balita at nagagabayan tayo ni Panginoon. So, kaya tayo ay maiting na tumupad ng mabuting balita para hindi tayo mapahamak. Gayun din yung ating mga kapamilya. Kasi kung tayo ay hindi tumutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, kinakalaban natin ng Panginoon Diyos, vulnerable tayo maging yung ating mga kapamilya. Bagamat syempre ang Panginoon iniingatan ng lahat, binibigyan ng pagkakataon para tayo ay makatupad ng kanyang kalooban. Syempre gusto niya nagwo-worship ka, buhay ka, sa patay ka, di ba? Syempre ayun niyo yun. Kaya lang yung iba kaya napapahamak nga dahil nga din sa mali. Hindi ka naman nagwo-worship sa Diyos, kademonyo yung ginagawa mo lalo ginagawa mo ng masama, yung nanampalataya sa Kanya, yung gusto manampalataya. So syempre pipingilin ka ng Diyos doon dahil nga masama yung ginagawa mo, diba? Either iba't ibang mga pagtutuwid na maaaring gawin sa'yo, kung kagaya ni Herodes ang ginawa mo, pwede kang instantly ganun ang gagawin sa'yo,
pupuksain ka ng anghel na mamumuksa, ganun ang gagawin sa'yo. Kasi mabigat yung pagkakasala mo. Ayaw mo magsisi, manggagawa ka ng masama, di ba? Kinakalaban mo ang Diyos. So, ganoon ang maaaring mangyari sa'yo kung patuloy ka. Lalo na yung mabigat, ganun kabigat. Parang inangkin mo yung karangalan ng Diyos, ganun mangyayari sa'yo. Kaya iwasan natin yung pagkakasala na may kamatayang spiritual o ganon na ano ka sa Panginoon Diyos pag gagawin yung pagkakasala na yun dahil sa pwede kang parusahan ng Panginoon Diyos at hindi ka basta ituwid lang sa kulungan kung halimbawa illegal ang kasalanan mo labag sa batas, so pwede kang maparusahan sa kulungan kung ikaw naman ay malilitis at madala doon, susugo ka na maayos, malalaman ka pa sa pamahalaan, ayun na, baka mapuksa ka ng mga gobyerno, di ba? Enforcement, di ba? Yung mga malaban sa pamahalaan kasi authority nila yun eh. As long as ginagawa nila na maso yun, tama yun eh. Pero kung hanggat di kayo naabuso, di ba? So yun. So kaya iwasan natin yung pagkakamali para maiwasan natin yung kapariwaraan o vulnerability. Ay manampalataya kay Panginoon Kristo para ligtas tayo palagi sa lahat ng uri ng kapahamakan at lalong-lalo na sa pagdating ng takdapan practically and spirituality, maliligtas tayo. Sa pananampalataya kay Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, poprotektahan tayo ni Panginoon Kristo mula sa mabuting balita. Kasi nga kung gusto din natin yung mabuting balita, wala namang gagawa ng masama, banaling ang pamumuhay ang gusto, di ba? Magtutulungan tayo primarily, magagawaan tayo ng mabuti. So yun ang gabay sa atin. So banaling ang pamumuhay. So walang mapapariwala. Kahit matulog ka pa doon sa lansangan, huwag lang sa kalsada syempre. Ikaw ay walang gagawa ng masama sa iyo. Unless syempre yung tugpo ang makakapinsala sa iyo, syempre. So ngayon kaya kinakailangan tayo ay yan ang gabay ng ating banal na Panginoon. So ngayon, at hindi lamang tuwing Semana Santa, hindi lamang tuwing season o tibig, tayo magsisisi. O magugunit ka, pagsisisi. O ginawa ng Panginoon sa Kristo sa atin na tayo pagbalik loob. O tayo magsisi para magkaroon tayo ng kaligtasan ng spiritual. At gabayan tayo, pagpalain tayo. Kundi pang araw-araw palagi. Alalahanin natin yan palagi, ang pananampalataya natin, at tayo ligtas para hindi tayo maging vulnerable in kapahamakan. Kasi kapag nagkakasala tayo, naging vulnerable tayo. Siyempre, yung Diyos, hindi na dinididig yung panalangin mo. Pangalawa, siyempre hindi ka basta tutulungan ng Diyos kasi nagkakasala ka. Di ba? Lalo na kung lumabag sa pamahalaan, siyempre hindi ka na puprotekta ng Panginoon Diyos doon. Di ba? Pabayaan ka niya, hulihin ka ng gobyerno. Unless nagsisi ka sa kanya, nakagawa ka ng labag sa batas. Di bali sana kung magaan, mapatawad ka pa ng payagan ka ng Diyos. Ituwid ka sa daya. Kung mabigat yan, so pabayaan ka ng Diyos na ituwid ka ng gobyerno. Di ba? Mga ganun bagay. Lalo na, halimbawa, hindi naman labag sa batas yan, ikaw ay natutuwid mo pa yung sarili mo, kaya nga nagsisisi ka. Kapag nagsisi ka kasi natutuwid mo yung sarili mo na-change mo. So ngayon, kailangan ma-change mo, hindi ba sa nagsisi lang, babaguhin mo. Maging ka ngayon, protektado ka ng Panginoon Diyos. Nasa mabuting balita, Diyos sa kanya na pangyarihan. Pero kung walang pagbabago, so vulnerable ka sa kanya. At syempre, iba't iba yung maaaring kasapitan mo, nakapahamakan, mapapatuloy tayo sa hindi mabuti. Kaya yan dapat natin gawin. So yun, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita o napagbuklod na naman kayo at nagabayan kayo ng Panginoon Kristo. Patuloy na magabayan kayo ng Panginoon Kristo at maliwanagan niya sa mga oras na ito sa ating at mabuklod kayo niya at mapaigting ang inyong pananampalataya patuloy para sa inyong kaligtasan spiritual sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita. Paglilingkod natin kay Panginoon Kristo at Panginoon Diyos. Yan. Sana ay naibig natin sa inyo yan. Patuloy na paggabay at pagbubuklod ng Panginoon Kristo sa lahat. Yan. Sa ating lahat at sana ay maliwanagan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santo Panginoon. Sana maliwanagan tayo sa aking pagbabahagi ng mabuting balita, maliwanagan ang sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas sa mga oras na ito. At kayo ay magabayan sa pananampalataya kay Panginoon Kristo at pagtalima ng mabuting balita. Magkaroon ng kaligtasan spiritual, makamumuhay tayong lahat ng mabuti. Maliwanagan yung sangkatauhan para diyan at lalong-lalo na yung mga nangyayaring digmaan ngayon ay maliwanagan yung
namumuno sa mga bansang yan na naglalabanan na kanilang piliin ay ang kapayapaan at dialogo instead na sila ay maglabanan. So yun, at maiwasan yung masamang epekto sa buong mundo at mga tao. Yan. At kayo ay magabayan sa kaligtasan spiritual na banangan na Panginoong Jesucristo. At lagi niyo tandaan, mga leader ng mga pamahalaan, kayo ay nasa ilalim palagi ng Panginoong Jesucristo. Lalo na pagdating ng takdang panahon. Lalo na kung darating ng panahon ngayon, kahit ganyan kayo, malalaman nyo na ang Panginoong Jesucristo ay kayo nasa sa ilalim niyo kung ngayon darating siya or sa susunod pa mga panahon. So ngayon ay yun, at sana ay patuloy na kayo ay magabayan at talibain ito at tayo ay patuloy na makapamuhay ng mabuti. At yung sa Interfaith Unity, sana patuloy magabayan kayo ni Banal Santa Maria, unawain natin yung ating mga relihiyon at hindi tayo nauwi sa mga civil. Sana nababayin pa rin tayo, magabayan kayo ni Banal Santa Maria. Nagkakaisa tayo na unawain yung ating mga relihiyon. Na iwasan natin yung labanan, sigalutan na uwi sa kapahamakan or mga digmaan, awayan at higit sila tayo magkakaroon ng pagkakaisa, pagpapahiran ng kapayapaan, pagpapahiran ng pagmamahalang, pagtutulungan yan. At lalo na paggabay sa mga kapamahalaan. From that, tayo nagkakaisa pa rin sa legal o sa common good, legal, law, batas. Lalo na sa karapatang pantao. Nagagabayan natin para naunawaan natin yung at nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakaisa. Even meron tayong magkaiba pananampalataya, nagrespetuhan pa rin tayo from the basic law, from the law, from the human rights. Yan, nagrespetuhan pa rin tayo. But siyempre, masigit na respeto ang makukuha natin sa isa't isa aside from guiding legal, yung ating pag-unawaan with the guidance of Mother Mary, na tayo ay sa Interfaith Unity with our own in our good of our faith. Diba? Unawain natin yung ating pagpapahiran ng kapayapaan ng ating mga relihiyon. From the kapayapaan, from the common good, ay tayo ay nagbubuklod pa rin niya. Yun. At CBCP Vatican Church, sana patuloy na dumadalangin tayo ng kaliwanagan ni Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo. Banal na para patuloy kayong pagliwanagan at patuloy nyo pagbuklurin ang sangatawan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo maasa ng patuloy na paggabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Mother Mary, at patuloy ko kayong patuloy kayong maliwanagan at patuloy kayong mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon sa ating paghahayag at patuloy ng pagpalaganap ng mabuting balita. Yan. At lalong lalo ng mga kapamalaan, sila'y magabayan sa kanilang pagpapairal ng mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatan ng tao. Kaya mga kapamalaan, paliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria ng mabuting balita at kayo ay tumalima sa mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatan ng tao. Sa gayon, makikinabang yung inyong mamamayan, mabubuhay sila ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan, patas na justisya. Yan. Sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon, simula Panginoon sa Kristo at magkaroon ng kaligtasan ng spiritual. Muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mabuhay ng mabuting balita at ang lahat ng sangkatawan ng tao mula pamalaan, patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.